Mga kababayan, mga katambay, si Kamanong po nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Samahan niyo po inyong lingkod dito po sa Tambayan Makabayan. Magandang umaga po, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok na ating bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat mga kababayan. Umpisa na po natin mga tambay. Ito po. Ito pong balita na talagang ang bagong upo po na PNP chief ay talagang tatrabahuhin na po lahat. Tatrabahuhin na raw po lahat ang sinasabing problema yata nila sa bansa mga tambay. Ito po, talagang tututukan na raw po nila si dating Bucor General Bantag, siyempre po, saka si Dumlao at si Roque, si Tony Roque mga tambay. Ito pong si General Torre mga tambay. Pakinggan po natin ang balita at komentuhan po natin. May impormasyon na ang mga otoridad hinggil sa kinaroroonan ni dating Bucor Chief Gerald Bantag. Si Bantag ay pinaghahanap ng korte mula pa noong 2023 dahil sa aligasyon na siya ang mastermind sa pagpatay sa broadcaster na si Percy Lapid. Tiniyak ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III na puspusan na ang kanilang intel operation para madakip ito. Bukod kay Bantag, tinututukan din ng Philippine National Police ang paghuli sa iba pang high-profile fugitives gaya ni na former spokesperson Harry Roque at dating Lieutenant Colonel Rafael Dumlao. Giit ni Torre, handa silang gumamit ng puwersa kung kakailanganin para mahuli ang mga ito. Sanay naman po gumamit ng puwersa. Kahit nga po walang proseso ng batas kaya pong gawin Di po ba? Ibalik tanaw po natin si Percy Lapid mga tambay. Si Percy Lapid po talaga kasi ang talagang itinuturo daw po na kumitil o tsumugi ay si General Bantag mga tambay. Pakinggan po natin si Percy Lapid mga tambay. Kung sino po ba binabanata niya at talagang pinagbibintangan mga kababayan. Ito po, pakinggan po natin sa kanyang mga programa. Tatlong oras ang sasalta yan. Si Nicky Cosseteng, napanood nyo ba? Ha? Adik daw yan, sabi ni Nicky Cosseteng. Yung ganda ni Nicky Cosseteng nung araw, social yan di ba? Socialite yan Mga kaibigan Halos kasing iedad yan Iisang ano yan tsaka nasa mataas na antas ng lipunan yan, di ba? Si Nicky Cosseteng noon, ganda-ganda niya, Sarap kurutin. Yung pisngi, di ba? Mga kaibigan. Alam niya Di ba kinukwento ko nga sa inyo, yan si Blong Blong, laging nandun niya sa Kalesa Bar. Naglalaway kay Joey Albert, di ba? Makakanta rin si Joey Albert. Maganda si Joey Albert hindi hindi ka mukha nung iba, mukhang malandi, di ba? Mukhang mabait si si Joey Albert yun, doon sa Hayat, di ba? At yan si Bongbong Marcos, may combo yan dati. Yung may Kaliwete Pambayista yan Yung nagpo-Paul McCartney, mga kaibigan. Kilala ko yung mga banda niyan Hindi ako kilala, pero yung iba rin kilala ko. Hindi lahat yun. Pero natatandaan ko, yung bayista niyan yung Kaliwete. Siguro akala niya, kamukha niya rin si Paul McCartney. Ginagaya niya, di ba? Kasi Kaliwete si Paul McCartney. Ang pangalan ng banda niyan dati, anong tawag nito? Manila Band. Yan. Diyan, tumutugtog sa, yung binanggit ni Nicky Cosseteng, madalas daw si Narcos Jr. sa Stargazer. Disco yun. Merong isang venue dyan na live band Ewan ko kung yun din yung ginawang ano ba pangalan nun? Nalimutan ko Yung venue mga banda nila yun. Diba? Manila Band. Barkada nila yan si manager nila. Mga kaibigan. Yan, dyan sila magaling sa good time. Si Narcos Jr. Ngayon, nasan ba ako?
Kay Nicky Cosseteng, di ba? In-interview Napanood ko kumakalat sa Messenger sabi niya ano nalalaman niya, di ba nagtrabaho yan? Kita ninyo, nung natalo, ano trabaho niya habang wala siya sa gobyerno? Trabaho ba yung palabasin mo, mandaraya? Ngayon na naman sinasabi, nandaya daw si Leni Robredo. Hindi ba malaking insulto yan sa justice system? At hindi yan dapat nagmumula sa isang responsableng gustong maging presidente. Di ba? At nanalo si Robredo. Yung mga surveys kasi, halata naman na wala ang Ayan po mga tambay. Ibinalik tanaw lang po natin. Ayan. Talagang kasama po siya sa naniniwala. Kasama po siya sa naniniwala na at marami rin po siyang saksi. Ibig sabihin, nasaksihan din po niya yung kabataan ng Pangulong Marcos. At hindi lang po si dating Senadora Nicky Cosseteng, di ba? Ang nagpapatotoo, di umano, na talagang gumagamit ng pulburon ang Pangulong Marcos, mga tambay. Hindi niyo po ba napapansin? Ibalik tanaw lang po natin. Lahat po na nagbibintang po na gumagamit po ng pulburon ang Pangulong Marcos. Hindi niyo po ba napapansin? Lahat po nagkakaproblema. Di po ba? Una po si dating Pangulong Duterte, di ba? Siya rin po ang nagpahayag na talagang meron tayong presidente ng bangag. Di ba? Gumagamit ng pulburon. Ano po nangyari kay dating Pangulong Duterte? Di ba nasa dahig? Kidnapping ang lumalabas na findings sa dating Pangulong Duterte. Di ba? Nagpahayag po yan sa pagiging addicted sa pulburon. Sino pa po? Si Pastor Kibuloy. Si Pastor Kibuloy din po ay isa rin po tumuliksa yan sa issue, kasama pong issue ng pulburon ng Pangulong Marcos at mga korupsyon. Di ba? Pati mga kaliwang grupo, binabanatan po niya sa kanilang programa. Ano po nangyari kay Kibuloy, mga tambay? Di po ba nakakulong? Ganon din po si Harry Roque. Si Harry Roque din po ay nagpapahiwatig din po at napakarami rin niya pong interview at syempre po sa social media niya ay talagang tahasan din po sinasabi ni Atty. Roque na gumagamit din ng pulburon at nagkukok ang Pangulong Marcos at ang mga kasamahan nito. Ano po nangyayari kay Atty. Roque? Di ba tinutugis ng batas? Di po ba? Hindi nyo ba napansin? Nagkakataon lang kaya? Ganon din po si Percy Lapid. Si Percy Lapid din po ay isa rin po roon sa nagpapahayag na naniniwala. Naniniwala din siya di umano na gumagamit ng pulburon at nagko-coke ang Pangulong Marcos. Mga kababayan, hindi kaya na nagamit lang kaya itong si Percy si General Bantag para maikabit dito sa issue sa pagtsugi kay Percy Lapid? Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi kaya nagkataon lang, mga kabayan, yung mga bumabanat, nung halalan pa, bago pa maghalalan, binabanatan na po yan nila, kasama po si Percy Lapid sa issue ng pulburon. Ito pong Pangulo natin ngayon. At pagkapanalo po, hindi pa po nagtatagal, di po ba? Ay nawala na po. Natsugi na si Percy Lapid. Sa tingin nyo, mga kabayan, kung yung si Percy Lapid ay buhay pa, sa tingin nyo titigil ito doon sa issue ng pulburon? Sa tingin nyo, mananahimik si Percy Lapid na hindi bakbakan ng bakbakan ang issue ng pulburon ng Pangulong Marcos? Ngayon tahimik na. Binabakbakan pa ba niya ang Pangulong Marcos sa issue ng pulburon? Di po ba hindi na dahil tahimik na? Ganon din po si Pastor Kibuloy. Tahimik na dahil naipakulong na. Di po ba? Ang dating Pangulong Duterte,
Hindi lang sa Pilipinas ipinakulong. Ipinatapo na parang aso. Parang hayop. Hindi nakakuha ng due process. Di po ba? Kidnapping ang lumalabas. Naipatapon at ginastusan pa yata ng isang damukal na pera. Yan po ang umuugo ngayon. Para lang po idalhin at ihatid sa ICC na wala pong jurisdiction sa ating bansa. Nakita niyo po yon? Hindi kaya nakakataon lang? Si Roque, pulburon din po. Ang matindi pong banat dyan. Si Bantag, ano kaya, nagamit lang? Nagamit lang si General Bantag? Dahil halos lahat naman po binabanata ni Percy Lapid. Ano naman ang motibo ni Bantag? Kaya sa tingin ni Bantag, mga tambay, sa tingin ni Bantag, talagang hindi siya makakuha ng due process ng parehas na proseso ng batas. Pagka po, ganito po ang sistema ng ating gobyerno. Kasi mismo yung Pangulo ng bansa ay may issue po ng pulburon. Lahat po na nag-i-issue ay nadidisgrasya. Nauna na po dyan si Kibuloy, si dating Pangulong Duterte. Di ba? At nahandyan pa si Percy Lapid na isa rin sa tumutuliksa sa pulburon ng Pangulo. Si Roque. At itong isa, hindi natin alam, tinutugis din si Dumlao. Di ba? Si Colonel Dumlao. Nakita niyo po mga tambay? Nagkakataon lang kaya? Bakit kaya mga tambay? Bakit kaya hindi naman tutukan ni General Torre? Di ba? Ang Pangulong Marcos. Bagay hindi naman niya gagawin. Hindi niya gagawin. Hindi po gagawin ng ating militar, ng men in uniform, na tutukan ng Pangulong Marcos para mapatunayan at ipakita niya sa sambayan ng Pilipino na hindi siya gumagamit ng pulburon at hindi siya nagko-coke. Di ba? Yung hair follicle drug test. Kaya lang hindi naman po gagawin ng Pangulo yan eh. Kasi kung meron kang tinatago, iiwasan mo yan. Iiwasan mo yang gawin at iiwasan mong pag-usapan yan. Yan, para maiwasan mo pag-usapan yan, bibigyan mo ng problema yung nagpapakalat niyan. Hindi kaya? Di po ba? Patatahimikin mo. Pero hindi po yung problema hindi masusolusyonan ng ganyan. Hindi, lalong lalala ang problema. Kaya nga lumala yung issue eh. Dahil ayaw mong tuldukan. Hindi po ba? Marami ka ng pineperwisyo dahil dyan sa issue ng pulburon. Di po ba? Lahat po nagsabi ng gumagamit ka ng pulburon eh. Si Kibuloy, si dating Pangulong Duterte, si Roque, di ba? Si Percy Lapid. Di ba? Tapos si General Bantag, siya ang nakapaglinis ng problema sa Muntinlupa eh, si General Bantag. 'Di ba? Yung mga high profile diyan, lalo-lalo yung mga big time na pulburon. 'Di ba? Yung mga pulburon diyan, mga drug lord, 'di ba? Si General Bantag, pati mga high end diyan, mga talagang parang hotel na mga kubol. 'Di po ba nabaklas niya 'yan? Di po ba? Naalis niya at nalinis niya ang gawaan ng mga pulburon dyan. Kaya nga lang po, nung makapasok po ang bagong Pilipinas, ayaw po yata nilang malinis ang pulburon. Kaya nga dumadami pulburon sa ating bansa eh. Nakita niyo po ba? Tutok na tutok po ngayon ang bagong general sa mga issue po na nagpapakalat ng pulburon, na gumagamit ng pulburon ang Pangulong Marcos. Yan. Mga high profile daw po yan. Ibang klase. Marami pa po yan. Hindi naman po titigil yan. At ang akala kasi ni General Torre, malilinis niya ang pangalan ng kanyang Commander-in-Chief. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Baka akala ni General Torre, malilinis niya ang pangalan ng kanyang Commander-in-Chief pagka nahuli niya nahuli ang sinasabing nagpapakalat ng sinasabi nilang fake news sa paggamit ng pulburon. Kasi itong si General Bantag, komento natin, mukhang nagamit lang po ito eh. Dahil una-una, hindi kaya gusto nilang hawakan muli ang Muntinlupa, di ba? Para diyan napakadali nila yatang gumawa ng factory o bagsakan. Hindi kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Kaya po napolitika po masyado si General Bantag. At mukha yatang natamnan din ng
natamnan ng kaso. Natamnan ng kaso, mukhang ibinintang. Mukhang ibinintang eh. Yung kaso ni Percy Lapid na binabakbakan sa issue ng pulburon. Ang pamilya o ang dating Pangulong Duterte, ang Pangulong Marcos. Di ba? Napakatagal na panahon binabakbakan. Hindi pa Pangulo, ang Pangulong Marcos ay binabakbakan na ni Percy Lapid about sa pulburon. Di ba? Tas biglang natsugi. Nung maging Pangulo siya, biglang natsugi si Percy Lapid. Kaya makapag-iisip ka eh. Makapag-iisip ka, pambihira. Di mo ba? At bakit naman gagawin ni Bantag yun na ipatsugi itong si Percy Lapid? Una-una, wala naman siya issue ng corruption. Wala naman siya issue ng pulburon. Di mo ba? Unbelievable. Samantalang yung isa, may issue. At bata pa lang, hindi na nga nagtatrabaho. At napakahilig sa party-party. At may nababanggit pa mga high-end, mga kilalang, mga singer na talagang kinababaliwan pa raw itong ng Pangulo nung panahon ng kanyang kabataan. At nabanggit pa nga dyan si Joey Albert dahil napakaganda raw po nung mga panahon na yon. At talagang pinupuntahan pa sa sinasabing bar kung saan ito'y umaawit. Ibang klase. Tapos mahilig sa banda na mga Beatles. Diba? Alam naman po natin, pagka mahilig po sa mga banda, karamihan po kasi ng grupo ng banda, lalo-lalo po pagka mga banyaga, ay karamihan po dyan di umano ay tumitira ng pulburon. Di po ba? Yan po ang sakit. Sakit na po yan ng mga karamihan. Hindi naman po lahat ng mga nagbabanda o mga musikero na lahat naman po, hindi naman po sila gumagamit naman lahat ng pulburon. Pero karamihan po, ang mga musikero ay gumagamit din po ng pulburon. Di po ba? Kaya nga po itong Pangulong Marcos napakahilig po sa ganyan. Hindi kaya? Dahil napakarami nagpapatotoo, hindi lang po si hindi lang po si dating Senador Nicky Cositing. Di po ba? Nanahimik na po ngayon si dating Senadora Cositing. Baka po kasi siya masunod kay Pastor Kibuloy at masunod siya kay dating Pangulong Duterte. Kung ipagpapatuloy pa niya na batikusin, lalo-lalo sa issue ng pulburon ng Pangulong Marcos, baka matulad po siya kay Bantag, kay Roque. Di po ba? Na tinutugis na rin at ginagawa na rin po ng issue yata, mga kabayan. Yan po. Kaya po ito pong, kaya mag-iisip ka rin di ba, mga kabayan? Mag-iisip ka rin Kaya napili po na isang general, PNP chief, itong si General Torre. Ito yung makikita ng mga Pilipino. Para ka di umanong aso. Para ikaw yung attack dog. Ikaw ang aso yata ng Malacanang. Kaya ka tinalaga dyan. Kasi marami nagtataka. Hindi lang po ang Vice President Sara Duterte nagtataka. Bakit naging PNP chief ka? Sa dami ng nilabag mo na proseso ng batas. Lalong-lalo ko ito i-arestuhin mo. Hindi lang po si Kibuloy ang nakaranas ng puwersahan, lalo-lalo sa paggamit ng madahas, gamit ang puwersa na sinasabing batas. Inilalagay mo sa kamay mo yata ang batas, lalo-lalo ang ginawa mo kay dating Pangulong Duterte. Kaya ka lang nagiging malinis dahil wala pang desisyon ang ombudsman. Nagtataka nga lang po kami at napakatagal na. Wala pa pong pinale, pati po ang Korte Suprema dahil nagsampa rin po ng reklamo dyan ang pamilya Duterte sa ginawa po nila kasama po si General Torre. Kaya lang wala pa rin po aksyon yata ang Korte Suprema sa mga desisyon nila kung tama ba ang ginawang proseso lalo-lalo sa paghuli sa dating Pangulong Duterte nito ni General Torre. Wala pa po Ngayon siya po ay commander. Siya po ang pinaka-head. PNP chief po siya ng PNP. Nakakapagtaka, no? Kung sino pa ay napakaraming may issue na paglabag sa batas. Siya pa ngayon ang nagpapatupad ng batas. Unbelievable. Kaya po mga katambay, ano po sa tingin nyo mga kabayan? Ano po sa tingin nyo ang nangyayari po sa atin ngayon? Yan po ba ang priority? Yan po ba ang problema ng bansa natin? Mga kabayan, yan po ba?
Hindi po ba ang talagang major problema ng bansa natin na dapat mong tugisin ay mga drug lord, mga tambay, mga smuggler, mga terorista, 'di ba? Mga kidnapping, mga kidnapper, 'di ba? At napakarami pang iba. Pati nga mga magnanakaw sa gobyerno, 'di ba? Pati nga mismo ang pangulo ay dapat mo ring imbestigahan. Pero nakatuto ka lang sa mga bumabatikos yata sa Pangulong Marcos. Priority yata talaga ng gobyerno yan. Sa bagay, may lumabas naman po kasi dyan. Yung Oplan Horus, di ba? Mga kabayan. Yan po mga kabayan, ang nangyayari po sa atin pong kapulisan. Ayan na po, nag-uumpisa na po. Nag-uumpisa na po mga katambay. Ibang klase po. Mga kabayan, maraming salamat po mga tambay sa nagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At syempre po sa mga taga-panood po natin, taga-tumatangkilik. Thank you po mga kabayan. Maraming salamat po sa inyo. Shoutout din po at thank you po sa ating mga subscribers. Maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po tayong lahat. Mabuhay po kayo. At syempre po, thank you rin po. Maraming salamat po sa nagbibigay po ng biyaya at tulong sa inyong lingkod. Shoutout po. Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, Jake Yahut 4531 ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solid DDS ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Roman, Ate Isa ng Cagayan Valley, si Jem Aris ng United Arab Emirates, Jobilin Watanabe ng Japan, ako si Pilam, Annie Joe, Teodorico Erguisa Jr., Arpel Villacorta, Wills Bubbles 5697, Rosalina Team 888, Michelle Yamaguchi Vlog. Thank you at nagpapa-shoutout po. Shoutout po si Noel Escandor. Shoutout sa iyo kabayan, si Noel Escandor. Salamat po sa inyo lahat mga kabayan. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Syempre po, thank you rin po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. At syempre po yung panalangin at dasal. Huwag po natin kalimutan na isama po natin sa dasal natin na maingatan po ang dating Pangulong Duterte at ang pamilya Duterte. At syempre po makabalik na po sa lalong mabilis sa ating bansa ang dating Pangulong Duterte. Muli po mga tambay, paalam po muna mga tambay. Ingat po tayo. Magbabalik po ang inyong lingkod mga kabayan. Antabayanan nyo lang po. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.